Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Athena na naipalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang lugar na kung saan kahit na sinong pulis ang pumasok rito ay tiyak na mamamatay. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang eksena ng pang-aapi sa isang 13 taong gulang na batang lalaki na may pangalang Edir ay kumakalat sa social media. Kasama sa pangyayaring ito ang ilang mga pulis na lumahok na nahuli sa video hanggang sa mabaril ang batang ito. Sa istasyon ng pulisya, makikita natin ang isang sundalo na may pangalang Abdel na naglalagay ng isang press conference. Tinasabi niya na ang bata sa video ay kanyang kapatid na bunso. Kapag natapos ang press conference, nakikita natin ang isang lalaking may mahabang buhok na may pangalang Kerem. Siya ang kapatid na bunso ni Abdel at isa rin sa mga kapatid ni Edir. Dahil hindi pa alam ang pagkakakilanlan ng pulis o ng mga gumawa ng pagpatay sa kanyang kapatid. Inihagis ni Kerem ang isang Molotov bomb sa harap ng istasyon ng pulisya. Sumunod ang kaguluhan pagkatapos nito. Ginamit ni Kerem at ang kanyang mga kasamahan ang kaguluhang ito upang magnakaw ng ilang mga bagay mula sa istasyon ng pulisya, tulad ng mga helmet, mga vest, at isang kahan na naglalaman ng mga armas. Sa mga oras na iyon, gagamitin nila ito laban sa mga pulis. Matapos ang pagnanakaw ng maraming kalakal, sumakay si Kerem at ang kanyang mga kasama sa isang police car at pumunta sa isang tirahan na may pangalang Athena sa kalapit na settlement. Ang mga tropa ni Kerem ay handang magsagawa ng revolusyon kapag sila ay makarating sa Athena, at si Kerem mismo ang magiging leader ng pag-aalsa. Pagkatapos, nakilala natin ang isang pulis na may pangalang Jerome na nag-aayos kasama ang iba pang mga pulis para pumunta sa Athena. Makikita natin na medyo may agam-agam ang mga pulis sa isang lalaki na may pangalang Sebastian, at matagal nang binabantayan ng pulis si Sebastian. Ito si Mokhtar, siya ang pinakamatandang kapatid ni na Abdel, Kerem, at Edir. Si Mokhtar ay gumagamit ng cocaine. Bukod dito, siya ay nagbebenta at nakikipag-ugnayan sa mga ilegal na armas. Sa gitna ng kaguluhan na ito, patuloy pa rin si Mokhtar sa pagpapadala ng kanyang mga ilegal na armas mula sa Athens palabas ng doon gamit ang isang ambulansya. Pagkatapos ay plano niyang pumunta sa gubat para ilibing ang mga armas hanggang magkakalmahan ang sitwasyon dahil natatakot siyang baka mahuli siya ng pulisya na may dala niyang armas. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan niyang na-block na ang daan palabas ng Athena ng mga tauhan ni Kerem. Kaya naman, pinili ni Mokhtar at ang kanyang mga kasamahan na magtago muna at itago ang mga ilegal na armas sa isang walang tao na bahay dahil malapit nang pumasok ang pulis sa Athena. Dahil sa galit, si Mokhtar ay marahas na sumaktong sa mga kasapi ni Kerem habang hindi makaganti ang mga ito. Dahil sa katunayan na mas matanda si Mokhtar sa leader nila, hindi sila makapagdesisyon na labanan si Mokhtar. Sa kabilang banda, dahil sa resistensya ni Kerem at ng kanyang mga kasamahan laban sa mga pulis, nagsimulang matakot ang mga mamamayan ng Athena. Ayaw ng mga residente na umalis sa Athena at kinukulong nila si Abdel na naroroon dahil si Abdel ay kapatid ni Kerem. Si Abdel ang tagapamagitan na agad na sumubok na hanapin si Kerem upang kumbansihin itong itigil ang kanyang mga gawain. Sa habang siya'y naghahanap ng kanyang kapatid, nakita ni Abdel si Sebastian, ang lalaking kinatatakutan ng pulisya. Sa sandaling ito, nagpapakita si Sebastian ng walang takot at walang pakialam na anyo. Upang maiwasan na maapektuhan si Sebastian ni Kerem, nagdesisyon si Abdel na ikulong ito sa isang silid. Pagkatapos nito, bumalik si Abdel upang hanapin ang kanyang bahay, at nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagdarasal para sa kanyang kapatid. Bukod dito, nakasalubong niya ang kanyang ina na nag-advise sa kanya na magdasal para sa kanyang yumaong kapatid. Naroon si Kerem, ngunit bigla silang kailangang itigil ang kanilang aktibidad, pagkatapos ay bigla na namang nawala si Kerem. Abdel tinanong ang kanyang kapatid kung nasaan ang kanyang ina at si Kerem, ngunit sa halip ay nagalit ang kanyang kapatid at inutusan si Abdel na tulungan si Kerem labanan ng mga pulis dahil iniisip niya na kumakampi si Abdel sa mga pulis. Tinulungan ni Abdel ang maraming mga taga-lokal na nagtatangkang umalis ng kanilang sarili sa labas. Sa parehong oras, natagpuan ni Abdel ang kanyang ina. Tinabi ng ina sa kanya na alagaan si Kerem dahil sa katunayan ay isang mahina siyang bata. Pagkatapos nito, hindi maiiwasan ang pag-aagawan ng posisyon ng mga pulis at mga lokal. Ito ang sumunod na nangyari. Sa kabilang banda, habang ang leader ng grupo ay si Kerem, patuloy na lumalaban-laban sa mga pulis at inuutusan ang kanyang mga miyembro na ibagsak ang isang refrigerator mula sa pinakamataas na palapag ng gusali.
Pagkatapos nito, inilunsad ng pulisya ang tear gas kay Kerem at pagkatapos ay binyandage ang kanyang sugat. Narinig ni Kerem mula sa isa sa kanyang mga kasama kung pumasok ang mga puwersa ng pulisya mula sa ibang block ng elementong ito. Tumakbo si Kerem, handang harapin ang pulisya kasama ang kanyang mga kasamahan. Habang bumubukas ang gabi, ipinakilala tayo kay Morad, isang pulis na tumulong kay Abdel sa riot noon. Pinalaan si Abdel, isang miyembro ng militar, na kung hindi siya susunod sa mga awtoridad, sila ay makikipasok ng puwersahan sa Athena. Samantala, si Kerem bilang leader ay mariin na nagsasalita sa kanyang mga kasama, kung hindi tayo mga kriminal na kayang sunugin lamang ang mga bagay. Kailangan lang natin ang pangalan ng pulis na pumatay kay Idir. Hindi pinaniniwalaan ni Kerem ang mga ulat sa media na ang pulis na pumatay kay Idir ay simpleng kinilala lang sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nang mga sandaling iyon, may plano si Kerem. Pinibigyan niya ang kanyang mga tagasunod ng utos na dukutin ang isang pulis at gawing bilanggo ito. Sa pagkakataon na iyon, nagsisimula ng pumasok ang mga pulis sa Athena. Tinatanggap ng mga lalaki ni Kerem ang pagdating ng mga pulis sa pamamagitan ng pagpapailaw ng mga paputok sa kalangitan. Nang magsimula na ang pag-advance ng mga pulis, itinutok ang mga paputok sa kanila. Sa oras na iyon, nagkakasagupa na ang mga pulis at mga rebelde. Ang mga pulis ay napipilitang huminto sa gitna habang ginagamit ang kanilang mga kalasag upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili mula sa mga paputok na pinaputok ng mga kasamahan ni Kerem. Si Kerem, nang makita ang pulis na hindi gumagalaw, bumababa at bilang resulta ng Molotov bombang inihagis ni Kerem, nagkakaroon ng tear gas, kaya't hindi makahinga ang pulis. Namumula ang kanilang mga mata, namumula ang kanilang balat, at hindi sila makakita ng maayos. Ang pulis ay napipilitang umurong subalit may ilan sa kanila ang nawawala. Si Jerome ay wala kasama ang kanyang mga tauhan sa pagkakataong ito, isa sa mga ito. Kinakailangan niyang magtago rito at doon upang iwasan ang mga kasapi ni Kerem na nais siyang hulihin. Naglalakad siya para makalayo kay Athena habang nag-aalab ang sakit ng kanyang ulo at hirap sa paghinga, ngunit may ilang tagasunod ni Kerem ang nakakita sa kanya, na nagpilit sa kanya na tumakas at magtago. Pinabago niya ang kanyang mga damit. Kawakas, si Jerome ay nakaligtas at nakarating sa isang ligtas na lugar, ngunit biglang-bigla si Abdel ay nasa labas pa rin ng Athena kasama si Morad. Sa cellphone ni Morad, natuklasan niyang may video ni Jerome na hawak ng mga kidnapper na si Kerem. Sa video, humihingi si Kerem na matukoy at maikulong ang gumawa ng krimen habang buhay. Kung hindi matutugunan ang mga hinihingi ni Kerem, papatayin niya si Jerome. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Morad kay Abdel na kailangan niya ng oras upang tuparin ang mga hiling. Bago ipadala ng gobyerno ang mga tropa upang labanan si Kerem, hiniling ni Morad kay Abdel na kumbansihin siya na magkaroon ng kapayapaan. Pinapayagan si Abdel na pumasok sa Athena dahil siya ay kapatid ni Kerem. Si Abdel ang nagsisikap na kumbansihin si Kerem. Tinabi ni Kerem na hindi siya titigil dahil karaniwan naman umanong sumusuporta ang mga awtoridad sa mga mamamatay tao. Tinusubukan ni Abdel na maging mahinahon. Tinanong niya ang kanyang kapatid, ano ba ang silbi ng ginagawa mong ito? Mamaya, pagkatapos mong makuha ang pangalan ng salarin, dadalhin ba nito si Idir sa buhay? Hinagka ni Abdel si Kerem at sinabihan siya na itigil ang lahat, ngunit itinulak siya ni Kerem palayo. Niluwan niya ang kanyang kapatid at sinabi na si Abdel ay alipin lamang ng Pranses military. Dapat sana ay si Abdel ang patay, hindi si Idir. Nang marinig ito ni Abdel, dali-dali niyang inilabas si Jerome mula sa lugar. Hinabol sila ni Kerem at ang kanyang mga kasama habang nagpapaputok ng paputok. Pagdating sa labas, pinag-utos sila na huminto at humiga ng mga tropa, at bigla na lang silang binaril ng pulis, ngunit si Jerome ang tinamaan. Si Kerem at ang kanyang mga kasamahan ay abala sa paghandle ng mga puwersa ng pulisya na naruroon, samantalang sina Abdel at Jerome ay naghahanap ng bar kung saan naninirahan si Mokhtar at ang kanyang mga tauhan. Inadlangan ni Mokhtar at may hawak na revolver sa kanyang kamay ang mga tauhan ni Kerem mula sa pagpasok sa bar ng barilin niya ng babala. Sa loob, tinanong ni Abdel si Mokhtar tungkol sa isang paraan upang makalabas, at sinabi ni Mokhtar na ang kanyang mga tauhan ay naghahanap ng paraan sa pamamagitan ng paghukay sa lupa sa likod na kwarto. Agad namang natuklasan ni Mokhtar na isang pulis si Jerome, kaya't pinagsabihan niya si Abdel. Sa gitna ng kanilang argumento, tinawagan sila ng kanilang ina ngunit pareho nilang tinanggihan ang tawag. Sa wakas, nagpitino si Mokhtar at tinawagan ang kanyang kaibigan upang tulungan ang mga pulis na makalabas doon para maging tawag siyang bayani. Si Kerem, sa kabilang banda, ay nag-oorganisa ng isang proyekto kasama ang kanyang grupo nang biglang tawagin ng kanyang ina. Nakita na tanging si Kerem lamang ang sumasagot sa tawag.
Pagkatapos nito, inuutos ni Kerem sa kanyang mga kasama na sumugod mula sa likuran habang siya ay nagtatangkang sirain ang atensyon ni Abdel mula sa harapang pinto. Kinausap niya si Abdel at bantaan itong ibigay ang mga pulis habang hawak-hawak ang isang Molotov bomba sa kanyang kamay. Pinaliwala ni Abdel ang banta ni Kerem. Agad na nag-init ng Molotov bomba si Kerem, ngunit sa oras na iyon, nasa likuran na ng kanya ang mga pulis at sinabihan siyang agad na ibaba ang bomba. Si Kerem, na nawalan na ng interes, ay humarap at nagayos para ihagis ang Molotov cocktail sa mga pulis nang biglang-bigla, isang pulis ang binaril si Kerem, pilit itong pinababa ang pampasabog at nagsindi ng apoy sa kanya. Nagtungo si Mokhtar kay Abdel na patuloy na nahihirapang maunawaan ang pagkamatay ni Kerem. Mukharing nagdadalamati siya dahil nawala rin niya ang kanyang kapatid. Si Abdel na hindi pa rin makatanggap sa pagkamatay ni Kerem ay nagsimulang bugbugin si Mokhtar ng galit. Pagkatapos ng kamatayan ni Kerem, kinuha ni Abdel ang papel nito bilang pinuno ng revolusyon upang maghayganti sa kanyang mga kapatid. Galit na pumunta si Abdel kay Jerome. Nang sabay-sabay, may tawag mula sa pulisya na nagsasabi na ang pulis na pumutok kay Kerem ay hindi isa sa kanila. Dahil hindi niya magawang magdesisyon, iniutos ni Abdel sa kanyang mga miyembro na dalhin si Jerome sa itaas. Pagkatapos, itinanong sa kanya ng isa sa mga miyembro ang tungkol sa lagayan ng mga sandata na hindi maaring buksan. Nandoon si Abdul Ala Sebastian na naruroon upang sirain ang kaligtasan. Pagkatapos nito, tinawagan ni Abdel si Morad sa video. Pinarahan niya si Morad na agad sabihin sa kanya ang pangalan ng pulis na pumatay kay Idir. Kung hindi niya sasabihin ito sa loob ng isang oras, mamamatay si Jerome. Sa oras na iyon, narinig rin ni Abdel ang balita tungkol sa mga pag-aaklas na naganap sa 3 lungsod sa Pransya, pagkatapos ay pumasok ang isang grupo ng mga ekstremistang anti-gobyerno sa City Hall. Nahihirapan ang pulis sa pagkontrol sa kanila at malapit nang mag-deploy ang militar. Babalik tayo kay Sebastian, madali nitong binuksan ang kahan ng mga kalakal sa isang gawang bahay na bomba. Pagkatapos magbigay ng mga armas sa ilang mga kasapi, iniutos ni Sebastian sa kanila na ilagay ang mga tangke ng gas at magbuhos ng gasolina sa ilang mga lugar na kanyang tinukoy. Natuklasan kung bakit natatakot ang pulis kay Sebastian. Maliban sa laging mukhang relaxed, lumalabas na magaling si Sebastian sa paggawa ng mga bomba gamit ang mga improvised na materyales. Sa kalaliman ng gabi, biglang tumawag si Morad kay Abdel. Hinihiling ni Morad kay Abdel na itigil ang rebelyon na ito, saka kinumpirma ni Morad na ang pumatay kay Idir ay hindi isang pulis. Hiniling ni Abdel kay Morad na agad dalhin sa kanya ang pumatay kay Idir, kahit hindi ito pulis, ngunit hindi ito magawa ni Morad. Nagpapalakas ito ng galit kay Abdel. Agad siyang bumalik kay Jerome upang tapusin ito. Dala ang kanyang telepono na nakakonekta pa rin kay Morad, handa nang gumawa ng seryosong hakbang si Abdel. At sa wakas, tila ba may konsensya pa rin si Abdel. Pagkatapos nito, lahat ay nagmamadali na lumabas ng gusali, pati na rin si Jerome. Ang gusaling ito ay ipuputok ni Sebastian. Nag-iisa si Abdel na nakatitig ng walang malaman sa kanyang iniisip hinggil sa nangyari sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay makikita natin si Jerome at iba pang mga miyembro na nag-aalis ng kanilang mga damit at lumalabas ng gusali upang sumuko. Sa sumunod na umaga, nagayos si Sebastian ng maraming silindro ng gas sa mga sulok ng kwarto, habang si Abdel ay nakaupo sa kabilang kwarto. Sa sandaling iyon, makikita ang ilang pulis sa likod ng bintana, nagche-check kung sino pa ang naruroon. At pagkatapos, sa dulo ng pelikula, makikita natin ang isang batang nakahiga sa lupa matapos bugbugin ng isang grupo ng mga taong nakasuot na parang pulis. May isa sa kanila ang nagre-record ng lahat. Pagkatapos nito, sila ay pumunta sa ibang lugar. Sa leeg ng isa sa kanila, makikita natin ang isang accident na tato. Isang tato ng militanteng grupo mula sa kanan ng France. Pagkatapos, sinunog nila ang mga atributo ng pulis na kanilang ginamit kanina. Maaari nating sabihin na ang mga taong ito ang mga pumatay kay Idir. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.